Sa kabila ng ipinagmamalaki ng gobyernong paglago ng ekonomiya, isa sa bawat 10 pamilyang Pilipino pa rin ang nagugutom. Datos po yan ng National Economic and Development Authority o NEDA. Nakakatulong man ang programang Pangtawid Pamilyang Pilipino ng pamahalaan, mahalagang pagtuunan ang paglikha ng mga bagong trabaho para tiyaking may pantusto sa pagkain ang bawat mag-anak. Narito ang pagtutok ni Mark Salazar. Ito ang SOHONA, ang State of Health and Nutrition Address. Kabaligtaran ng masaganang ekonomiyang paglalarawan sa State of the Nation Address ni Pangulong Noynoy Aquino noong Lunes. Dito gutom ang pinag-uusapan, na isa sa 10 pamilya ang gutom ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA. 7 sa 10 pamilya naman ay kulang ang kinakain. Extreme hunger incidence ang tawag ng United Nations Children's Fund o UNICEF sa kalagayan nating ito. The importance of stable food supplies. Ayon sa NEDA, sa bawat pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin, 1 taon at 3 buwan bago makahabol ang kakayanang bumili ng isang mahirap na pamilya. At kapag isa sa miyembro ng mahirap na pamilyang yon ang nawalan ng trabaho, kalahating taon ang dagok sa hapagkainan at magpapatuloy habang hindi siya nakakahanap ng pagkakakitaan. Ang pinakagutom daw sa atin ay silang walang seguridad ang hanap buhay gaya ng magsasaka, mangingisda, kontraktual at mga nasa construction. Kaya critical ang pagkonekta ng mga malalayong lugar na hindi naaabot dati ng transportasyon, hindi naaabot ng komersyo, no? Para higit pang lumaki ito at maka-generate ng mas maraming trabaho. Nakatutulong naman daw ang 43 billion Conditional Cash Transfer Program. Kung ang habol mo'y ihanda na ang susunod na henerasyon na edukado at produktibo ang katawan dahil hindi gutom. So ang epekto ng CCT sa kahirapan ay hindi natin makikita agad ngayon. Ang makikita natin ngayon na epekto ng CCT ay kung dumadami o tumatagal ang pananatili ng mga bata sa eskwelahan, no? At mayroong mga resultang nagpapakita niyan in terms of yung school attendance tumataas. We have enough fiscal space to afford social protection for the poorest of the poor. And that's why we are saying inclusive growth po ang ating ay isang proseso para maiangat ang kabuhayan ng lahat ng sambayanan. Nasa Hunger Summit din si Senador Grace Poll Llamanzares para itulak ang kanyang panukalang paglalaan pa ng gobyerno ng 10 billion pesos para ilibre ang lunch ng mga nasa public school sa loob ng 5 taon. Bawat bata kasi yung ine-estimate nila parang 14 pesos per meal plus yung transportation, sasabihin na natin within 15 to 18 pesos. So parang yun ang initial computation. Pero marami na yun magagawa. Kaya nga, ang importante, huwag makurakot nga at maayos talaga ang pagplano ng menu. Ang target ng Hunger Summit, ipag-ingay ang kampanya para maabot natin ang Millennium Development Goal na bihira na lang ang gutom kung di man mawawala lahat. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras.